Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng US Army Delta Force team na pinadala sa Pilipinas para sa misyong iligtas ang nawawalang CIA asset subalit nakaengkwentro nila ang teroristang grupo na Abu Sayyaf. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas 2024 na pinamagatang Land of Bad. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa isang military base sa Palawan, ipinadala ang US Army Delta Force team sa Sulu upang iligtas ang nahuling CIA asset na nangangalap ng impormasyon sa Russian arms dealer. Binubuo ang nasabing team mula kay Sergeant Abel, Bishop, Sugar at ang pinakabata sa team na si Kenny na konektado din sa drone team bilang Joint Terminal Attack Controller o JTAC. Sa military base Aeronautics Nellis sa Las Vegas, isa si Captain Eddie Grimm alias Reaper na US Air Force drone pilot na nagbibigay ng suportang panghimpapawid sa Delta Force. Nalalapit ng manganak ang kanyang asawa kaya binilinan niya ang ibang operator na abalang nanunood ng telebisyon sa sitwasyon ng asawa na pag tumawag ito ay kailangan nilang sagutin at ipaalam sa kanya, ngunit dumating ang colonel na tila ba walang pakialam dahil kailangan daw nila mag-relax paminsan-minsan. Samantala, malapit na sa drop zone ng Delta Force, binilinan si Kenny ng mga kasamahan na kailangan niyang makipagsabayan sa kanila pati ang pakikipag-ugnayan sa drone operator na siguraduhing kalaban ang patatamaan niya ng bomba. Pagkatapos isa-isa nang nagsimulang tumalon sa helikopter ang Delta Force, handa na rin si Reaper sa misyon kasama ang partner nito gamit ang kanilang drone para kumonekta sa Delta Force upang maging mata nila sa himpapawid. May ilang kilometro ang layo nila sa target zone mula sa kanilang pinagbabaan kaya sinimulan na ng team ang paglalakad sa gubat patungo sa lokasyon hanggang sa makakita sila ng kubo. Upang masiguro ang kaligtasan ng team, gamit ang drone pinasuri nila ang buong kapaligiran sa posibleng kalaban subalit bigla na lang nagkaproblema ang drone kaya napilitan si Reaper na ibalik ito ng base para maayos. Ganun pa man, itinuloy pa din ng team ang kanilang misyon sa makalumang paraan kung saan inakala nilang may paparating na kalaban, nakahinga ng maluwag ang mga ito nang makitang baboy lang pala. Sa pagpatuloy ng kanilang misyon narating na din ng team ang lokasyon ng kanilang target na napapaligiran ng mga armadong bantay, naghiwa-hiwalay na muna ang team para pag-aralang mabuti ang kapaligiran at balak din nilang tumawag muna ng Air Force bago pasukin ang lugar. Kumpirmado namang naroon ang target nilang Russian kasama ang pamilya nito. May dumating din sa lugar na armadong grupo, hinala nilang ang teroristang grupo na Abu Sayyaf ang parating kung saan kumpirmadong ang kasama din nila ang kanilang leader. Di nagtagal nakabalik na sa ere ang drone at konektado na ulit sa lokasyon ng Delta Force, habang nagmamasid ang team sa di kalayuan biglang pinagpapatay ng mga Abu Sayyaf ang grupo ng Russian na ikinagulat nilang lahat. Brutal ding pinatay ng leader ng Abu Sayyaf ang asawa ng Russian sa harapan nito, nang isusunod na ang anak niya. Hindi na matiis ng Delta Force ang nangyayari kaya kumilos na sila, hiniling ni Kenny ang paghulog ng bomba sa lokasyon na malapit sa kalaban upang pigilan ang mga terorista na matagumpay nilang nagawa. Nakumpromiso naman bigla ang grupo matapos ang pinagpwestuhan pala ni Kenny ay isa sa lagusan ng tunnel na kinatatayuan ng buong lugar. Nakita siya ng kalaban sa pwesto niya pero nailigtas ito ng mga kasamahan ngunit nag-iwan ng granada ang kalaban na dahilan ng pagguho at nahulog ito. Inaalala ng team ang kaligtasan ni Kenny ngunit nagsidatingan ang mga terorista kaya napalaban sila sa grupo ng matindi, balak naman sanang iligtas ni Abel si Kenny subalit sa dami ng mga kalaban ay tinamaan ito. Pinasabugan din ng RPG ang dalawang Delta Force na nagsisilbi nilang proteksyon kaya hindi nila nailigtas si Abel na tinamaan ulit. Kahit bagsak na patuloy pa ding lumalaban si Abel sa mga terorista pero pagdating ni Kenny para sana iligtas ito ay binawian na siya ng buhay. Pinaalam ni Kenny sa mga kasamahan ang pagkamatay ni Abel ngunit pinaiwan na ito sa kanya upang tumawag ng air support dahil patuloy pa din silang pinapasabugan ng RPG. Agarang pinuntahan ni Kenny ang mga kalaban para makuha ang tamang lokasyon ng target saka pinabomba sa drone operator na si Reaper. Subalit bago pa ito tumama sa mga kalaban tinamaan ng RPG ang lokasyon ng kanyang mga kasamahan saka pa tumama ang bomba sa mga terorista. Ngunit may dumating na naman at pinaputukan si Kenny gamit ang machine gun,
Agaran na itong tumakas kung saan muntikan na din itong matamaan ng pagsabog pero nagawa niyang makailag pababa ng bangin at nagtungo sa kakahuyan upang magtago. Matapos itong makahanap ng ligtas na pagtataguan, tinawagan niya si Reaper at pinaalam niyang patay na ang lahat ng mga kasamahan niya sa team. Pinayuhan na lang si Kenny na magtungo sa evacuation point upang mailigtas ito, ngunit ipinagtataka ni Reaper na hindi siya gumagalaw. Hinala nilang natatakot si Kenny kaya pinakalma ito ni Reaper at sinabihang papunta na doon ang helicopter upang sunduin siya. Dahil doon kumilos na ulit si Kenny habang nakasubaybay naman ang dalawang drone pilot sa paligid niya. Maya-maya pa may nakita ang mga itong may paparating na mga kalaban. Agarang nagtago si Kenny sa gilid ng ilog upang hindi makita. May sasakyan na dumating at dalawang Abu Sayyaf na nakasakay sa kabayo na may kasamang aso. Nakita si Kenny ng asong askal na muntikan na niyang ikakahuli pero hindi ito nakita ng mga kalaban. Pag-alis ng mga terorista, nagpatuloy na ulit si Kenny sa paglalakad habang kinakausap ito ni Reaper upang iparamdam sa kanyang kasama sila sa paglalakbay niya. Kinalaunan ng maggagabi na, narating na ni Kenny ang evacuation point. Na-contact niya na din ang helicopter na susundo sa kanya na malapit na din sa landing zone. Di nagtagal dumating na ang helicopter at papalapag na sana ito, subalit bigla na lang tinamaan si Kenny ng bala, nasundan pala sila ng mga Abu Sayyaf terrorists. Agarang tinawagan ni Reaper ang piloto upang ipaalam na napapalibutan sila ng mga kalaban. Nakipagsabayan na ang gunner ng helicopter ngunit pinapatamaan sila ng RPG dahilan ng nagdesisyon na ang piloto na umalis na nang hindi kasama si Kenny. Wala nang nagawa si Kenny kundi lumaban na lang sa mga terorista upang makaligtas, subalit sa dami nila ay di niya ito kakayanin mag-isa kaya humingi na ito ng tulong kay Reaper. Nagawang mapasabog ng drone ang mga kalaban ngunit mayroon pa ding natira na hinala nilang gumagamit ng night vision kaya siya nakikita ng mga kalaban. Hindi na rin siya matutulungan ni Reaper dahil naubusan na ito ng bala. Dumating naman ang naka-standby na jet fighter Hornet upang tumulong kay Kenny. Nang maibigay na niya ang target location ng mga kalaban, agaran itong nagtago dahil masyadong mapaminsala ang bomba ng jet fighter. Doon na naghulog ng bomba ang jet sa mga kalaban na gumawa ng malaking pagsabog pero mayroon pa ding natitirang mga kalaban. Tumakbo na si Kenny habang pinapabag sa kanya ulit ng bomba ang pinanggalingan niyang lokasyon kung saan matagumpay na napatay ang lahat ng mga Abu Sayyaf at maayos itong nakaligtas. Dahil sa nangyari, kinailangan ulit ni Kenny na magtungo sa pangalawang landing zone upang masundo ito, ngunit malaking hamon sa kanya dahil nasa itaas ito ng bundok na siguradong hindi madali. Wala din naman itong pagpipilian kundi pumunta sa landing zone upang makauwi, subalit habang naglalakad nahulog si Kenny sa bangin at dumiretso sa ilog. May nadetect ding kalaban sa malapit ang drone pilot kaya pinaalam nila ito kay Kenny ngunit naiwan sa itaas ng bangin ang baril niya. Gamit ang naiwang handgun, nakipagpalitan ng putok si Kenny sa kanila pero naubusan ito ng bala. Tumakas na lang ito hanggang sa marating ang dulo ng ilog na talon na pala, kaysa mahuli na pilitan na itong tumalon at nagtago sa ilalim ng talon pero naroon pa din sa itaas ang mga kalaban. Umalis na si Kenny upang makatakas, subalit doon na siya nahuli ng mga terorista. Dahil sa nangyari, tinawag ni Reaper ang Colonel upang humingi ng pahintulot na manatili sa control hanggang sa matapos ang misyon nila. Pumayag naman ang Colonel na tapusin nila ang misyon. Samantala, kasalukuyan na ngayong bihag si Kenny ng mga terorista pero dumating si Sugar at iniligtas ito na ikinagulat niya dahil kitang-kita niyang tinamaan ito ng RPG. Sinabi ni Sugar na malapit lang sa kanila ang pagsabog pero nahuli si Bishop kaya plano niyang balikan ang kasamahan upang iligtas. Habang patungo sila sa kuta ng mga kalaban, naisipan ni Kenny na tumawag ng Air Force gamit ang radyong nakuha nila. Nang makontak niya si Reaper, pinaalam niya ang plano nilang babalik sa kuta ng terorista, pero ayaw pumayag ni Reaper dahil nakita na ang asset at naghahanda na para sa rescue operation. Sinabi ni Kenny na babalik sila para iligtas ang kasamahan bago pa mahuli ang lahat hanggang sa naputol na ulit ang komunikasyon. Kinalaunan narating na ng dalawang Delta Force ang lokasyon ng mga terorista ngunit hindi nila alam kung nasaan doon ang kasamahan. Plano ng dalawa na bombahin ang lugar sa pamamagitan ng Air Force ng 3 beses bawat 15 minuto kung saan ang pinakahuli ay ang pinakamalakas na pagsabog. Agarang itinawag ni Kenny kay Reaper ang plano ng pagsasagawa ng 3 magkasunod na airstrike sa kuta ng mga terorista, subalit bigla na namang naputol ang tawag.
Ganun pa man, nakaplano na ang lahat kaya pinalabas na ng Colonel ang dalawang piloto sa control room bilang tapos na ang kanilang oras sa trabaho, pero ayaw umalis ni Reaper para tapusin ang nasimulang misyon subalit pinag-initan ng Colonel ang partner niya sa pagsagot nito kaya napilitan na din siyang lumabas. Samantala, may 10 minuto na lang ang Delta bago simulan ang airstrike, sinimulan na din agad nilang pasukin ang pinagkukutaan ng terorista upang iligtas ang kasamahan. Dahan-dahang pinasok ng dalawa ang lugar upang hindi makatawag ng pansin, nang makitang abala ang mga kalaban ay doon nila kinuha ang pagkakataon pero hindi naging madali. Nagawang napabagsak ng dalawa ang mga kalaban ngunit mayroong dumating at pinaulanan sila ng bala, buti na lang nagkaproblema ang baril nito kaya nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na mapabagsak ang kalaban. Sa pagpatuloy sa labas may nagsidatingan ulit na mga kalaban, nataman si Sugar pero tinulungan ito ni Kenny na makatakas ngunit may nakaharap itong terorista at muntikan na siyang napatay kung hindi siya nailigtas ni Sugar. Subalit pinasabugan sila ng mga kalaban dahilan ng pagkakahuli ng mga ito at dinala sa tunnel para ikulong kung saan nakita din nila doon si Bishop. Samantala malapit nang magsimula ang airstrike, pinoproblema ngayon ng dalawa dahil siguradong madadamay sila sa pagsabog. Bigla namang kinuha si Sugar ng mga terorista at dinala sa leader nila kung saan pinatay din siya nito. Maya-maya pa tumama na ang unang airstrike, inilabas si Kenny ng kulungan at pinapahirapan habang sa mga oras na yun dumaan muna ng supermarket si Reaper bago umuwi upang bilhan ng pasalubong ang asawa. Sa tunnel matapos pahirapan si Kenny ng Abu Sayyaf kinausap ito ng leader ng grupo. Sinabihan ito ni Kenny na may airstrike pang paparating sa lokasyon nila pero hindi ito interesado sa sinasabi niya at lalo pa siyang pinahirapan. Nilublob siya ng mga terorista sa tubig para pagsalitain ng lokasyon ng iba pa niyang mga kasamahan, pero kahit anong sabi niyang sila lang ang nandoon ayaw maniwala ng leader ng Abu Sayyaf sa kanya at balak siyang lunudin sa tubig. Tumaon din na naghulog na ng pangalawang bomba kung saan tinamaan ang tunnel dahilan ng maubos ang lahat ng mga kalaban, dahil doon nakaligtas si Kenny at agarang hinanap ang kasamahan sa napakalawak na kuweba. Natagpuan niya din doon ang CIA asset kaya isinama niya ito sa paglabas. Nadaanan naman nilang buhay pa ang leader ng Abu Sayyaf na may dalang radyo. Nagkaharap ang dalawa para tapusin na ang lahat, naroon lang din pala si Bishop nakakulong sa malapit. Nang bubunot na sana ng baril ang leader ng Abu Sayyaf naunahan ito ni Kenny saka iginanti ang pagpatay sa kasamahan at agarang inilabas si Bishop na ikinagulat ang ginawa niya. Pagkatapos naghanap sila ng malalabasan ngunit masyadong malawak ang tunnel at mauubos na ang oras bago ang huling airstrike, patungo na din sa lokasyon nila ang B-1 bomber na may dalang malakas na bomba na siguradong ikakagunaw ng buong lugar. Ginamit na ni Kenny ang nakuha niyang radyo para tawagan ang military base na nag-ooperate ng drone upang ipatigil ang airstrike subalit abala ang lahat sa panunood ng basketball kasama ang Colonel, sinagot siya ng isang airman ngunit nang malamang si Reaper ang hinahanap niya ibinigay lang nito ang numero ni Reaper, nang tawagan ni Kenny si Reaper kausap naman nito ngayon ang kanyang asawa, paparating na rin ng bomber sa lokasyon nila. Nag-antay na lang si Reaper para magbayad, nakita niya na lang din na may nag-voicemail sa kanya at nang pakinggan niya ito laking gulat nitong si Kenny ang tumawag na pinapatigil ang airstrike. Nagmadaling umalis si Reaper para bumalik ng base habang sinusubukang tawagan ang telepono ng base, ngunit walang sumasagot dahil abala ang lahat sa panunood ng basketball, pinatakbo niya na lang ang sasakyan upang makarating kaagad habang patuloy naman sa paghahanap ng malalabasan sila Kenny. Nakahanda na rin sa pagbagsak ng bomba ang B-1 bomber at sa wakas ay nakita na nila Kenny ang daanan palabas. Bago tuluyang nakapaghulog ng bomba ang bomber dumating si Reaper at pinigilan ang piloto ng bomber sa pagbomba na matagumpay niyang nagawa. Nagulat ang drone pilot sa ginawa niya kaya pinazoom ni Reaper ang lokasyon at nakita nilang naroon nga ang sundalo nila. Laking pasasalamat ni Kenny na nailigtas sila nito sa pagkaway sa kamera na ipinagtataka ng asset kung anong ginagawa niya. Nang marinig ni Reaper ang ingay sa labas, pinuntahan niya ang mga ito nakakatapos lang manood ng basketball kasama ng Colonel. Sinabi niya na tumawag siya ng ilang beses sa telepono pero walang sumasagot, hindi yun tungkol sa asawa niya kundi sa pagitan ng kaligtasan ng mga kasamahan nila na nagseserbisyo sa bayan pero binaliwalaan nila, pagkatapos binasag ni Reaper ang TV upang gawin nila ang sinumpaang tungkulin.
Sa huli, pauwi na ang dalawang Delta Force na natirang nakaligtas at nagtagumpay sa misyong mailigtas ang CIA asset. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!